Tayo po'y manalangin sa oras nito. Kahabagan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Ikaw, Panginoon, ang aming kanlungan, ang aming tanggulan. Ang aming matibay at matatag na sandigan na Ikaw. Wala kaming magagawa kung wala ka, mahal na Panginoon. Sa iyo lamang po kami umaasa. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala, O Diyos. Sa oras nito, busugin mo ang aming mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Hallelujah, magyabang lingkod, na nga ng akin, wala pa akong magagawa. Anoint thy words, Lord, put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway ginagapos, lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. Demons of destruction, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, minamahal, amen, yung palakpak na abot sa langit. Sabi ng banal na Biblia, clap your hands, all you people, and shout unto God with the voice of triumph. At idong pong ipalakpak ang ating mga kamay, at tayo po'y sumigaw ng tinig ng may pagtatagumpay. Amen? Because we are more than a conqueror, we are mga minamahal overcomer. Kapag tayo po'y naglilingkod sa mahal na Panginoon, kasama natin ang ating buhay na Diyos. Bago po lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Will Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga anak, apot, manugang ng ating mahal na pastor, mami na mahal, at sa lahat po ng ating mga webcast viewer, mga minamahal around the globe, na patuloy pong sumusubaybay sa banal na programa, banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito po sa dako ng Zamboanga Outreach, Zamboanga Peninsula. At salamat mga minamahal maging sa ating pong mga Muslim brothers na patuloy pong minamahal nakikinig. Pagpalain po tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sa lahat ng ating mga kapatiran in abroad, mga minamahal, ay magandang araw po sa inyo pong lahat. Hindi na po namin kayong maisa-isa. Amen. Sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, sa lahat po ng aking mga kapwa, manggagawa, mga minamahal kapwa, mga around, all our beloved musician, beloved choirs, sa lahat ng ating mga kapatiran na narito, mga minamahal, ay magandang hapon po sa inyo pong lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kagalakan po namin, minamahal, ang makita kayo. Masaya po kami kapag nakikita namin kayo. Amen. Kagalakan po namin ang makasama kayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, isang kalakasan naming mga manggagawa ang makita po namin kayong masigasig, masigla na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Nakikita po namin ang bunga ng aming mga panalangin, lalo't higit sa pangungunang panalangin ng ating mahal na pastor. Ang ating mahal na pastor, galak na galak kapag nakikita niya ang mga kapatiran mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal, anytime dumating ang mahal na Panginoon, mag-take place ang rapture, we are 100% ready for rapture. Lahat po tayo handa sa pagdating ng mahal na Panginoon. Yun po ang pinaka-aasam-asam, mga minamahal ng ating mahal na pastor, maging kaming mga manggagawa, lahat tayo ay maging handa sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. At tayo po'y dumako, minamahal, sa pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ihanda po natin po mga ballpen, mga papel, ating po mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagiling ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, be anxious for nothing. Be anxious for nothing. Yung wag tayong mabahala, mga minamahal, sa maraming mga bagay. Amen? Sapagkat ang pagkamahala at ang pagkabalisa, mga minamahal, yung pangamba na nararamdaman natin minsan, yan po'y ginagamit na sandata ni Satanas upang tayo po ay puksain. Amen? Yan po'y ginagamit na sandata ng kaaway upang tayo po'y mapanghinaan ng loob, upang tayo po'y manlumo, manlupaypay sa paglilingkod hanggang sa tayo po ay mawala sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa po yan sa mga minamahal agenda ng kaaway na tayo po ay ilayo sa paglilingkod sa ating
pinakamamahal na Panginoon upang ang ating mga kaluluwa ay maging Kanyang pag-aari. Everybody shout, praise the Lord. Which is, kung iisipin lang, we are God's own property. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And we are grateful for that, na tayo po ay pag-aari ng Diyos. Amen. Masaya tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Na tayo po ay naging pag-aari ng Diyos. Which is, nung unang panahon, ang nagmamay-ari sa atin ay si Satanas. Kinakasangkapan tayo ng kaaway para, mga minamahal, gamitin niya sa kanyang kasamaan. At ang buhay natin noon, alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng mga minamahal, gawaing paglabag sa kalooban ng Panginoon. Pero nung makilala natin ang ating mahal na Panginoon, amen, isinuko natin ang buhay natin sa Diyos, ngayon tayo po'y pag-aari na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Masaya tayo dahil as of now, tayo po ay property na ng Diyos at alam naman po natin kapag mga minamahal sa ating sarili, meron tayong pag-aari, iniingatan natin. Amen? Iniingatan natin, pinoproteksyonan natin. Ganun na ganun ang mahal na Panginoon. We are God's own property, and because we are God's own property, makikita mo yung mga minamahal, yung pag-intervene ng Diyos, makita mo yung mga minamahal paggabay ng Panginoon. Makita mo yung pagpapala ng Diyos, yung pag-comfort ng mahal na Panginoon. In times of our needs, makita mo na naandyan palagi ang mahal na Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. So anxiousness is an emotion characterized by feelings of tension. Yung tinatawag pong mga minamahal anxiousness. Ito po ay, mga minamahal, isang emosyon na nararamdaman ng isang tao, mga minamahal, na nagkakaroon siya ng tensyon. Amen? Yung tensyon, mga minamahal. At ang sabi dito, worried thoughts that disturb our daily life. Totoo po ito, mga minamahal. Yung tayo po ay natitensyon, tayo po ay nababagabag sa maraming bagay, mga minamahal, mga bagay na ating kinakatakutan na dapat sana ay hindi natin katakutan. Mga bagay na ikinakabahala natin na dapat sana ay hindi tayo mabahala dahil anak na tayo ng Diyos. Mga bagay na ating katakutan na dapat sana ay hindi tayo matakot dahil anak na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, perfect love casteth all fears. Kapag tayo po'y mga minamahal umiibig ng totoo, that is perfect love, yun po ang gusto ng mahal na Panginoon, maging perpekto ang pag-ibig natin sa Kanya. Amen. Maging perpekto yung walang kapintasan, walang pag-aalinlangan, walang bahid mga minamahal ng kasalanan, yung perfect love. Yan po ay dapat nating ipinagpipray sa mahal na Panginoon. Kung ipinagpipray natin na dagdagan ng Diyos ang ating pananampalataya, atin din pong ipanalangin na gawin ng Diyos na perpekto ang ating pag-ibig sa Kanya dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay perpekto. Tama po ba? Everybody shout, praise the Lord. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos sa akin, ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay sakdal. Perpekto, walang kapintasan, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang mahal na Panginoon ay deserving din po tumanggap ng pag-ibig mula sa atin, ng perpektong pag-ibig. Yan po yung wino-work out. Hindi po yan kusang dumarating. Yung perpektong pag-ibig sa Diyos, hindi po yan kusang dumarating. Yan po yung ipinagtatrabaho. Yan po yung idinadalangin. Yan po yung idinadaing sa Panginoon. Mga minamahal na Lord, make our love perfect in Thee. Gawin mong perpekto, Panginoon, ang aming pag-ibig sa iyo. Malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. So yung worries, amen, sabi dito ng ating pinag-aaralan, worried thoughts that disturb our daily lives. Totoo po ito, mga minamahal. Malaking abala, malaking disturbo yung mga worries natin sa buhay. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo ang worries, that is opposite word ng trust. Amen? If you trust the Lord, wala kang worries. Amen? Bakit ka mag-worries? Nagtitiwala ka sa Diyos. Amen. Hindi pwedeng nagtitiwala ka, at the same time may worries ka. Hindi pwedeng may worries ka, at the same time nagtitiwala ka sa mahal na Panginoon. If you really trust in the Lord, wala kang worries.
Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang mahal na Panginoon. If you really trust the Lord, kung totoo na nagtitiwala ka sa Panginoon, wala kang pagkabahala, wala kang takot, wala kang pagkabalisa dahil nagtitiwala ka na kailanman ay hindi ka pababayaan, kailanman ay hindi ka iiwan ng Diyos. Pero kapag ikaw ay nagwo-worry sa maraming bagay, sabi ng Biblia, nakakaabala, marami naman nadidistorbo yung ating daily routine, yung ating daily life, ay naiistorbo dahil sa maraming bagay na ating ikinakabahala, maraming bagay na nababagabag tayo, which is na hindi dapat tayo mabagabag. Bakit po? Kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay. Everything is under God's control. Wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ikabahala. Amen? Kaming mga manggagawa, wala kaming trabaho, wala kaming hanapbuhay, wala kaming negosyo, wala kaming source of income. Amen? Pero hindi kami natatakot sa araw-araw naming pangangailangan. Bakit? Kung ang ibon nga ay ipinapakain ng Diyos, kung ang ibon nga ay inaaruga, mga minamahal ng Panginoon, gaano pa kaya ikaw, gaano pa kaya ako, mga minamahal na higit pa tayo sa mga ibon. Sabi ng mahal na pastor, mga minamahal, mga manggagawa, ipapalakpak lang ninyo ang inyong kamay. Kayo'y aawit lang sa Diyos, maglilingkod ng may katapatan sa mahal na Panginoon. Kailanman ay hindi kayo pagkukulangin ng mahal na Panginoon. Amen? Kailanman na hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. At yung word na yan ng mahal na pastor, mula nang ako'y naging worker up to the present, totoo po yan, hindi kami pinagkulang ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapat-sapat ang biyaya ng Diyos. Umaapaw ang biyaya ng mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. So yung worry thoughts, amen, yung anxiousness, it disturb our daily life. Amen. Hindi tayo makapag-sustain sa paglilingkod sa mahal na Panginoon kapag tayo po ay nadadaig ng worries, ng anxiousness sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon, yung buo na pagtitiwala sa Kanya. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, if you really trust the Lord, wala kang worries. Amen? Pag may worry ka sa puso, wala kang tiwala sa mahal na Panginoon. Or kung meron ka mang tiwala sa mahal na Panginoon, hindi buo. Amen? Hindi buo ang tiwala mo sa mahal na Panginoon. Kasi kapag buo ang tiwala mo sa mahal na Panginoon, walang worry sa puso mo, walang takot sa puso mo, walang pagkabahala sa puso mo, walang pagkabalisa sa puso mo, dahil mga minamahal, nagtitiwala ka na ang Panginoon ang magpupuno ng lahat ng iyong pangangailangan. It's either materially, it's either financially, or it's either financially needs. Makikita mo ang provision ng ating mahal na Panginoon. Amen? Luke chapter 12 verse 22 after verse 23. Basahin po natin ang talatang ito. Amen. Praise the Lord. From the book of Luke chapter 12 verses 22 up to 23. And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, neither for the body, what ye shall put on. The life is more than meat, and the body is more than raiment. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata ay 12, at ang talata ay 22 hanggang 23. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, Kaya nga sinabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano ang inyong kakainin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Sapagkat ang buhay ay higit kaysa sa pagkain, at ang katawan kaysa damit. Amen. Amen. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. God bless you po sa paggamasa, no? Punto por punto ang sinabi ng Biblia. Be anxious for nothing. Sa ating pamumuhay sa araw-araw, ang advice ng mahal na Panginoon, huwag tayong mabalisa. Amen? Sabi ng Biblia, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay. Kung ano ang inyong kakainin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong dadamtin, sapagkat ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit. Amen. Mas valuable
sa mahal na Panginoon ang buhay kaysa sa pagkain. Mas valuable sa mahal na Panginoon ang katawan ng tao kaysa sa damit. Kung pinapahalagahan ng Panginoon ang buhay at katawan ng tao, mga minamahal, ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi ng Biblia, do not worry for everything because life is much more important than food and clothing. Mas mahalaga, mga minamahal ko, ang buhay, amen, kaysa sa pagkain. Mas mahalaga ang katawan kaysa sa damit. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kaya nga ang sabi ng ating pinag-aaralan, being anxious for nothing are wasting of time. Hindi po ito makakatulong. Being anxious for nothing is wasting of time. Nagsasayang tayo ng oras. Everybody shout praise the Lord. Nag-aaksaya tayo ng panahon. Yung worries nga ng worries, punong-puno ka ng pagkabahala, pagkabalisa sa maraming mga bagay. Mga minamadalang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung itiwala natin sa Kanya ang lahat ng bagay dahil mas higit na alam ng Panginoon kung ano ang makakabuti sa atin. If we are really concerned in our own, tayo po ay concerned sa ating mga sarili, lalo't higit na concern ng mahal na Panginoon sa iyo. Kaya nga po siya namatay at nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil yung kanyang concern ay hindi po kayang pantayan. Yung concern ng Panginoon para sa iyo, para sa akin, para sa ating kaligtasan ay hindi po kayang tumbasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang ebidensya, isang prueba, yung ginawa ng mahal na Panginoon in the cross of Calvary. He offered His life, amen. He died in the cross of Calvary. Ibinigay niya ang kanyang buhay, mga minamahal, amen, upang ipakita sa atin na yung kanyang pagpapahalaga, yung kanyang pagmamalasakit ay hindi kayang tumbasan, yung kanyang pagmamalasakit ay hindi po kayang pantayan. Kaya being anxious for nothing are wasting of time. Kapag ikaw ay, mga minamahal, kanunay na lang mabalaka, kanunay na lang mahadlok, amen? Palagi ka na lang nag-aalala, everybody shout praise the Lord. Kahit hindi dapat alalahanin ang isang bagay, nag-aalala tayo, we are wasting of time. Amen. Bisan dili kinahanglan mabalaka ta, we are wasting of time. Amen. Bisan dili ta kinahanglan mahadlok ta. Amen. Kay sige mag-inom og kape. Praise the Lord. Lamig man gud ning kape, no? Amen. Amen. Parang nare-relief tayo kapag nakakapagkape. Nare-refresh tayo kapag nakakapagkape. Amen. Kaya sa Friday, dapat may coffee breaking tayo, mga minamahal, dahil yung overnight natin nung mga minamahal Friday, first overnight natin yon, mga minamahal, for almost 4 years na walang overnight prayer ang Zamboanga. Kahabagan ng mahal na Panginoon. Last Friday, nakapag-overnight kami. Amen? Napakasarap magpuyat, napakasarap magsakripisyo. Sabi ng mahal na pastor, extreme sacrifice makes us perfect. Yung hindi po birong magpuyat. Just imagine, galing ka sa trabaho, galing ka sa anabuhay, galing ka sa negosyo, pagod ka buong maghapon, pero pupunta ka sa church, mga minamahal, mag-church ka, tapos mag-overnight ka, kahit medyo halos mabali na yung liig mo, pero tinitiis mo, grabing blessing na galing sa mahal na Panginoon. Grabing anointing galing sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout praise the Lord. Kaya nga po minsan sa sobrang kape, naninervyos na tayo, mga minamahal. Amen? Kahit konting bagay, nagpapanik na tayo, imbis hindi dapat ikapanik. Kaya nga po, mga minamahal, sabi ng Biblia, if you really trust in the Lord, dapat wala kang pagkabahala, wala kang pagkabalisa. Dahil alam ng isip mo, alam ng puso mo, na kontrolado ni Lord ang lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Instead na tayo po'y mag-alala sa maraming mga bagay, igugol natin ang ating oras sa pagbibilang ng mga pagpapala na galing sa mahal na Panginoon, di ba? Instead na magsayang tayo ng oras dahil worries tayo ng worries, amen, punong-puno tayo ng takot pagkabalisa, mga minamahal, sabi ng Biblia, instead na sirain, sayangin natin ang ating araw, mga minamahal, sa pag-aalala sa maraming mga bagay, igugol natin ang ating mga oras sa pagbibilang, amen, ng mga blessing ni Lord. Sabi ng beloved assistant pastor, count your blessings and name them one by one. Bilangin ninyo isa-isa ang inyong mga pagpapala. Amen. Bilangin ninyo isa-isa.
pangalanan ninyo isa-isa ang mga blessing na galing sa ating mahal na Panginoon. Instead na mag-aksaya tayo ng oras sa kawawaris ng mga bagay, i-google natin yung ating panahon, i-google natin yung ating oras pag-meditate ng mga blessing ni Lord. Amen? Yung goodness, yung kindness, yung greatness ng mahal na Panginoon, doon natin ibuhos yung ating oras kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kabait. Dahil kapag isip ka ng isip ng mga problema, isip ka ng isip ng mga katitisuran, isip ka ng isip sa mga negatibong mga bagay, nawawala ka sa focus sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, nababothered ka sa maraming mga bagay, mga minamahal, na dapat sana na hindi ka mabothered dahil ang Diyos, mga minamahal, ay hindi nagpapabaya sa atin. Imagine, mga minamahal, maging sa ating mga pagtulog, binabantayan tayo ng ating mahal na Panginoon. Gaano tayo ka-blessed, di po ba? Kahit sa ating pagtulog, binabantayan tayo ng Panginoon. Hanggang sa ating pagising ay binabantayan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung blessing ang pag-uusapan, umaapaw ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Ang sabi rito, mga minamahal, i-google natin yung ating oras sa pagbibilang ng blessing na galing sa mahal na Panginoon. Dahil kapag, mga minamahal, binibilang natin yung blessing ni Lord, amen, siniset aside natin yung katitisuran, siniset aside natin yung mga negatibong pangyayari sa buhay natin, siniset aside natin yung mga failure in life. Everybody shout praise the Lord. Nakafocus tayo doon sa blessing ng mahal na Panginoon. Namomotivate tayo, mga minamahal. Amen? Nare-refresh yung pag-ibig natin sa Diyos. Nabubuhayan tayo ng mga pananampalataya sa mahal na Panginoon. Lalo tayong umiibig, lalo tayong nagtitiwala, lalo tayong umaasa, mga minamahal, sa katapatan ng mahal na Panginoon, kapag ang kabutihan ng Diyos ang siyang ating binubulay-bulay. Amen? Pero pag pagsubok, nakafocus tayo sa problema, sa kahirapan, awang-awa tayo sa ating mga sarili. Amen? Awang-awa tayo sa sarili, kawawa naman ako, trials ako, ganito, wala akong pera. Amen? Wala akong pamasahe, di pa breaking, wala. Amen? Parang nakafocus ka sa sarili mo, awang-awa ka sa sarili mo. Pero kung ang iniisip mo, kung gaano kabuti, gaano kabait, gaano kadakila ang mahal na Panginoon, maramdaman mo yung revival sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Counting our blessing is the way of revival and refreshing. Amen? Counting our blessing is the way of revival. Counting our blessing is the way of refreshing. Amen? Yung word na refreshing, it means, mga minamahal, kumbaga sa isda, preskong isda. Masarap kainin kapag presko ang isda. Amen. Yung galing pa lang sa dagat, everybody shout praise the Lord. Amen. Pero kapag ang isda ay bilasa na, yung isda ay nabubulok na, ganun ang nangyayari sa atin. Nabubulok, instead ang puso natin ay ma-refresh, ang puso natin ay nabubulok. What is word nabubulok? Yung nabubulok na isda, may amoy na po, mabaho na, masangsang. Ganyan na ganyan ang puso natin, kapatid, mabaho, masangsang. Kung puro worries tayo, mga minamahal, ang ating iniisip palagi ay yung mga negatibong mga bagay, yung mga katitisunan na nangyayari sa ating mga paligid, nagiging bulok ang puso natin. Once kapag ang bulok natin ay hindi refresh, once ang puso natin ay bulok sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, napakahirap madama ang presensya ng mahal na Panginoon. Matatapos na lang ang ating pagkakatipon, minamahal, hindi mo pa nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Bakit sa harap ng Diyos ang puso mo ay nabubulok? Amen? Amen. Dahil ang puso mo ay punong-puno ng pagkabahala, puso mo ay punong-puno ng takot, kulang ka ng pagtitiwala, mga minamahal, nababagabag ka sa maraming mga bagay, nababalisa ka sa maraming mga bagay, ang iniisip mo ay puro problema, ang iniisip mo ay puro kawalan, ang iniisip mo ay puro krisis, ang iniisip mo ay puro katitisuran, bulok ang puso mo sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero kung ang iyong binubulay-bulay ang kabaitan ng Diyos, ang kabutihan ng mahal na Panginoon, counting your blessing is the way of revival and the way of refreshing. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Following verse, Psalms chapter 55, verse 22. Praise the Lord. From the book of Psalms chapter 55, verse 22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Amen. Amen. Praise the Lord.
Dito po sa aklat ng mga awit, kabanata ay 55 at ang talata ay 22. Ilagay mo ang iyong paanan sa Panginoon. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang alalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. God bless po sa pagkabasa. Kanino natin ilalagay yung ating mga pasan? Sa sarilin ba natin yung ating pasan? Amen? Papasanin ba natin yung mga bigat nating... Kasi may mga burden tayo eh. Kahit kami mga manggagawa, may mga burden kami. Mabigat ang aming responsibilidad. Mabigat ang aming pinapasaan sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan namin manalangin ng manalangin. Mag-aalay ng mga pag-aayuno ng pag-aayuno para makita ng Panginoon ang aming pagtitiwala ay palagi naming ilinalagak sa Kanya. Dahil kung burden lang ang pag-uusapan, mabigat ang burden na aming pinapasaan. Pero sabi ng banal na Biblia, cast all your burden upon Him. Amen? Cast all. Hindi sinabing 2, hindi sinabing 3, hindi sinabing kalahati, hindi sinabing 1/4 lang ng ating burden ay ilagak natin sa Panginoon. Ang mention ng Biblia, cast all thy burdens upon Him. Ilagak ninyo lahat minamahal ng inyong pagkabahala. Ilagak ninyo sa mahal na Panginoon ang lahat mga minamahal ng inyong mga pasan. Sabi ng Biblia, cast thy burden upon the Lord and He shall sustain thee. He shall sustain thee. Amen? Amen? Yung sustainable, mga minamahal yan po ay galing sa mahal na Panginoon dahil strength po yan na galing sa Diyos. We cannot sustain kahit po 1 buwan lang. We cannot sustain kahit 1 taon lang. Mga minamahal kung walang presensya, walang tulong na galing sa mahal na Panginoon, hindi tayo makakaabot ng 5 taon, 10 taon, 20 taon sa paglilingkod in our own strength. Kailangan natin ng strength na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang turo ng Biblia, cast all thy burden upon Him and He shall sustain thee. He shall sustain thee. Amen. Anong sabi ng Tagalog? Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Amen? Nararamdaman ninyo yung pag-alalay ng Diyos? Lahat ay magsabing amen. Personally, yung totoo po, nararamdaman niyo ba yung pag-alalay ng Panginoon? Lahat ay magsabing amen? Ang inyong abang lingkod, damang-dama ko yung comfort, damang-dama ko yung pag-sustain ng mahal na Panginoon sa buhay ko. Amen? Dahil kung pagsubok lang ang pagkikwentuhan, marami akong pagsubok. Kung panghihina, panlupaypay, marami akong experience dyan. Hindi ako maubusan. Pero the Lord sustained me. Amen? Sabi ng Biblia, cast all your burden upon Him, and He shall sustain thee. He shall never suffer, be the righteous to be moved. Hindi niya hahayaan, sabi ng Tagalog, mga minamahal, hindi niya titiising makilos kailanman ang mga matutuwid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Because He shall sustain thee. Makakapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil nandiyan ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, every morning, sinusustain ng Panginoon ang kalakasan sa atin. Kumigising tayo ng maaga, galak tayong nagbibigay papuri sa mahal ng Panginoon dahil ang Diyos nagsusustain ng ating kalakasan. Salamat sa ating mahal ng Panginoon dahil sa kalakasan na Kanyang binibigay sa atin. Mabigat ang ating mga burden. Hindi biro ang pagpasok ng langit. Hindi biro ang sakripisyo na ating ginagawa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. We are willing to sacrifice, to risk everything. Mga minamahal, dahil umiibig tayo sa mahal na Panginoon. Mahal natin ang Diyos. Kaya gagawin natin ang lahat ng bagay para maluwalhati at mapaluguran natin ang ating Ama na nandoon sa langit. Kahit napakaraming hadlang nagawa ng kaaway, minamahal, pero patuloy tayong naglilingkod. Hindi natin hinahayaan ang kaligtasan na libre at walang bayad na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon ay mahagaw mula sa ating mga kamay. Ito hinayakap natin ng mahigpit. Pinapahalagahan natin ang higit pa sa pagpapahalaga natin sa ating mga buhay.
dahil umiibig tayo sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Kahit napakabigat ng burden, napakabigat ng mga discouragement, yung mga difficulties, failure na nangyayari sa atin, pero lahat ng yan ay binabaliwala natin, mga minamahal, dahil mas malaga sa atin ang langit kaysa sa mga bagay na material dito sa lupa. Patuloy nating inahakbang ang ating mga paa upang patuloy nating mapaluguran at maluwalhati ang banal at dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. The Lord sustained thee. At ang sabi ng Biblia, hindi niya hayaan. Mga minamahal na ang mga matutuwid. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi niya hayaan o hindi niya titiising makilos kailanman ang mga matutuwid. Amen. Papagtibayin tayo ng Diyos, patatatagin tayo ng mahal na Panginoon. Kaliwat kanan ng mga pagsubok, pero patuloy pa rin tayong maglilingkod sa mahal na Panginoon. Naalala ko nung kami po'y nandun sa dako ng Maynila, bilang Kristiyano, dumadaan tayo sa paglilinis, pagtuturo, pagtutuwid. Sinusubok tayo ng mahal na Panginoon to test the quality of our faith. Amen. Dahil gustong malaman ng Panginoon yung kalidad ng ating pananampalataya. Gaano na ba tayo katibay? Gaano na ba tayo katatag? Kaya ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi puro pagpapala. Dadanas tayo ng iba't ibang mga pagsubok to test the quality of our faith. Nasa Maynila kami, kasama ko ang aking beloved mother, nangungupahan kami ng bahay. Dumating po yung point na wala siyang trabaho, wala akong trabaho. Tama lang kaming makakain, may mga income kami pero maliit. Hindi sapat makaupa kami ng bahay, minamahal. Amen. Pero dumadalo pa rin kami sa gawain ng mahal na Panginoon kahit trials kami financially. Pagkatapos ng gawain, lumalapit kami sa tent. Minsan sa ating beloved ordained preacher, Kuya Hermie Limpin, humihingi ako ng pamasahe, mga minamahal. Amen. Ibinababa ko yung sarili ko. Everybody shout, praise the Lord, para lang makapagpatuloy kami ng aking beloved mama sa paglilingkod. Sabi sa akin ng beloved ordained preacher, Brother Joe, talagang wala kayo. Lumapit lang kayo sa amin. Willing kami na tumulong sa inyo financially. Ganun ang aking ginagawa. Dadalo kami sa gawain, tamang makarating lang sa gawain. Pagkatapos ng gawain, lumalapit ako sa ating beloved ordained preacher. Mga minamahal, humingi ako ng pamasahe para makauwi kami ng aking beloved mama. Nabibless si Kuya Hermie, dinadagdagan. Mga minamahal yung pamasahe namin. Nakakabili kami ng pagkain ng aking beloved mother. Mga minamahal, dumating po yung punto na hindi na kami nakabayad. 2 months delay yung bayad namin sa upa ng bahay. Sa akin ng beloved mother, alis ako, maghanap ako ng pera, mangungutang ako para makabayad tayo ng bahay. Sabi nung mga minamahal, may-ari ng bahay, 1 week na lang kayo dito. Pagkatapos ng 1 week, umalis na kayo, maghanap kayo ng ibang uupahan. Sabi ng aking beloved mama, saan tayo titira? Pero sabi ko, Lord, alam ko po na kailanman na hindi mo kami pababayaan. Yung point na nasa bottom line na po tayo, mga minamahal, below the belt na po yung trials, naka-experience na po kayo noon na parang hindi na natin kaya, parang susuko na tayo, pero nagtitiwala pa rin tayo, umaasa pa rin tayo sa mahal ng Panginoon. Makita po, mga minamahal, yung pagtulong ng Diyos, yung pagsagip ng mahal ng Panginoon. Walang-wala na kaming pambayad. Nakapangutang ang aking beloved mother ng 1,000, ibinayad niyo dun sa may-ari ng bahay. Alam niyo, hindi tinanggap ng may-ari ng bahay, 2,000 ang aming upa ng bahay, mga minamahal. Sabi ng aking beloved mother, saan tayo kukuha ng 1,000? May mga dahil yung panahon yung 1,000 malaki pa po. Hindi kagaya ngayon na yung 1,000 ay halos barya na lang, mga minamahal. Pero yung time na yun, malaki pang 1,000. Sabi niya, aking beloved mother, alis ako, manghiram ako ng 1,000. Napunta siya sa mga loved ones namin, walang nagpahiram. Sabi niya, mga minamahal, nung siya po ay pauwi na, sabi niya, mahal na Panginoon, saan kami kukuha ng pambayad? Amen. Pero nagtitiwala pa rin kami sa iyo, mahal na Panginoon, ikaw magpupuno ng aming pangangailangan. Nasa paradahan siya ng jeep, mga minamahal, ang haba ng pila. Mga minamahal, ilang tao pa po sa unahan. Siya po ay nasa huli. Tumulang ulan, malakas na ulan, nag-cause ng baha, mga minamahal, hindi naman po kataasan ng tubig. Tumaas ang tubig, nagbaha doon sa Novaliches, doon sa paradahan ng Novaliches, mga minamahal. At alam niyo, amen, habang nag-iintay ang aking beloved mother, may nakita po siyang isang pungango ng mais na nababalot ng 1,000. Lumulutang sa kanal.
Ang haba ng pila pero walang nakakita ni isa sa mga tao na nasa unahan ng pila. Yung aking beloved mother nasa dulo, siya pa ang nakakita ng pungango ng mais na nababalot ng 1,000. Pinulot ang aking beloved mama, umiiyak siya. Salamat, salamat mahal na Panginoon sa pag-provide mo ng aming pangangailangan. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng mahal ng Panginoon. Minamahal. Napakasarap paglingkuran ang ating buhay na Diyos. Napakabait. Napakabuti ng mahal ng Panginoon. Walang kasing buti ang Diyos. Umuwi siya sa bahay, umiiyak. Sabi niya, anak, ang mahal ng Panginoon, grabe mag-provide. Imagine kung gaano kalaki ang kulang namin. Pinunuan ng Panginoon ng ganoon ding pagpapala. Right timing, perfect timing, yung timing ng mahal ng Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, hindi natin kailangang mabahala sa maraming mga bagay. We need to trust in the Lord. Magtiwala palagi. Sabi ng mahal ng Panginoon, cast all your burdens upon Him and He shall sustain thee. Magtiwala, ilagak ang lahat ng ating kabalasaan. Ano man ang pagkabahala mo ngayon, ano man ang kabalisaan, ano mang mga bagay na nakabagabag sa iyo, nagkukos ng takot sa puso mo, nababalisa ka. Cast all your burden upon Him and He shall sustain thee. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras nito, minamahal. Luwalatiin natin ang mahal na Panginoon. Focus tayo sa goodness ni Lord. Doon tayo tumutok sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Tutok tayo sa kabaitan ng Diyos, sinamahal. Focus tayo doon sa greatness ng mahal ng Panginoon, sa kindness ng mahal ng Panginoon. Awitan natin ang Diyos sa oras nito, minamahal. Damin natin ang presensya ng mahal ng Panginoon. Sa tuwing ikaw hinahanap mo, nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon, magkulang man ako sa paglilingkod. Napapatawad mo ano bang kasalanan ko, pag-ibig mo ang aking kasalanan, ikaw ay aking ingatan. Pagkatagpuyo sa diwan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita papabayaan sa oras ng iyong kagipigan. Ang salita ko'y di magbabago, ako Diyos sa buhay mo. Jesus, tinignan mo bawat langit ko. Sa ginalibig ka, hinahanap mo. Salamat Lord, hallelujah. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala, aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon, magkulang man ako sa pag-ibig ko. Napapatawad mo anumang kasalanan mo, pag-ibig mo ang aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako sa buhay,
so much, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Sabi ng Biblia, cast all your burdens upon Him. Cast all your burdens upon Him. Ibigay mo sa Panginoon ang lahat ng iyong pasan. Hindi natin kayang pasanin ng saganang atin lang ang mga pasanin natin pinapasan. Ibigay mo lahat sa Panginoon ang iyong pasan. Cast all your burden upon Him, and He shall sustain thee. And He never let the righteous be moved. Hindi niya hayaan na matinag, mabuwal ang mga matutuwid na naglilingkod sa Kanya. Tayo manalangin sa oras nito, mga minamahal. Sabi ng awitin, banggitin mo ang Kanyang pangalan. Because in the name of Jesus, there is power. There is hope. There is freedom. There is salvation. There is comfort in the name of Jesus. Tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon sa oras nito. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit. Panginoon, Ikaw ang higit na nakakalam ng mga pasaan na aming pinapasaan. Batid namin na hindi biro ang pagpasok ng langit. Nariyan ang pagsubok, nariyan ang problema, nariyan ang mga suliranin. Ngunit batid namin, Panginoon, na nariyan ka na kailanman ay hindi kami pababayaan at iiwan. Turuan mo kaming tumutok, hindi sa mga pagsubok, hindi sa mga problema. Tutukan namin ang kabutihan ng biyaya at pagpapala na nanggagaling sa iyo, mahal na Panginoon, na siyang aming kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. We are weak, Lord, in our own. Mahina kami sa galang amin lamang. Ngunit Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Pangawakan mo kami mula sa mga baguhan, mga datihan naming mga kapatiran na narito ngayon. Aming pamanggagawa, kaming lahat na iyong mga mangaral. Pangawakan mo kami, mahal na Panginoon. Bigyan mo kami ng perpektong pag-ibig sa iyo, Diyos. Nang aming puso ay palaging nasa tamang lugar. Puso namin ay hindi mawalay sa iyo. Manatili kaming naglilingkod mula sa araw na ito hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating upang matiyak namin ang langit at buhay na walang hanggang na iyong ipinangako sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, bless us Lord in Jesus' name. As a point of contact, ipatong po natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Sawayin natin sakit, gumaling, problema, malutas. Sa pangalan ni Jesus, dakila't mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, sa pangunang panalangin ng aming malapastor, iunat mo pong iyong mapagbalang amay, ipatong mo ito sa aming mga ulo, sa pangalan ng Jesus, anumang karamdaman, ikaw ay gumaling, mga problema, ikaw ay malutas sa pangalan ng Jesus. Cast out right now, demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty began, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang uri ng karamdaman, sakit sa aming pisikal na katawan, na siyang nagpapahirap sa amin. Lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Demonyong pag-alinlangan, pagkabahagi sa aming puso at kaisipan. Cast out, cast out, cast out, cast out right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon sa oras nito. Minamahal, tayo pala dito tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And shout 3 times, express our love toward the rest of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang, mga minamahal. At para po sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo po muna dumako sa ating special love offering. Ito pong ating special love offering ay mini-maintain po natin ito para sa mga maintenance ng ating pong mga sasakyan. At the same time, pambili po ng mga pyesa ng ating mga sasakyan. Kahabagan ng ating mahal na Panginoon, yung ating help, mga minamahal na nandun sa shop,
loobin ng ating mahal na Panginoon ay malapit na po itong matapos. Amen. At ang mahal na Panginoon ang mag-provide sa ating pong mga pangangailangan. At pinagsusumikapan po namin as soon as possible na ito po ay matapos para po magamit natin mga minamahal sa ating pong pinaplanong mga minamahal crusade sa dako po ng Imelda, loobin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Akin po binibigay pong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, beloved Brother Mark Mahinay. Tayo po yung manalangin, Mami. Hallelujah. Upo takilang papalay mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga Panginoon susunod panalangin ng aming ginagalang mga pastor sa Dalmayda, mga Panginoon. Dito ko mga Panginoon sa kaloob ng special offering, mga Panginoon. Hallelujah. Special, mga Panginoon, bahagi ng aming puso, mga Panginoon. Hallelujah. Mga Panginoon, pagpalayan niyo pong bawat kamay na nagbigay, mga Panginoon, special na handog, mga Panginoon, sa walang maibigay. Mga Panginoon, pagpalayan niyo po sila upang sunod, mga Panginoon. Hallelujah. Makapagbigay sila, mga Panginoon, ng special offering, mga Panginoon. Ikaw po, mga Panginoon, hallelujah, mga Panginoon, hallelujah, mag-provide ng pangailangan, mga Panginoon, sasakyan, mga materials, mga Panginoon, pangailangan ng church, mga Panginoon, hallelujah. Alam namin walang imposible sa iyo, mga Panginoon, susunod at panalangin ng aming ginagana, mahal pastor, in Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po natin mahal na Panginoon. God bless you po. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Sa mga kapatid po natin, walang sawa pong sumusuporta, tumutulong sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung ating pong offering box, mga minamahal na nasa harapan, yan po ay fundraising po natin. Financial na ating iniipon para maayos po yung ating webcast area, sapagkat yung webcast area natin, mga minamahal, ay nandito sa kaliwa. Ililipat po natin yan dito sa pwesto po ng ating pong instrumentalist at mag-extend tayo ng area para po sa ating instrumentalist area. Yan po ang purpose. Bakit po tayo nag-iipon? Meron tayong fundraising. Nandyan po sa ating box. Kung kayo po ay nahihipo at may mga extra blessing po kayo, pwede po kayong mga minamahal maghulog sa ating offering box. At ang ating naiipon, mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, ay worth of 36,000 na po, mga minamahal, na ating naipon sa ating offering box. Yan po ilinilikom natin para mga minamahal, before dumating ng ating church anniversary, mga minamahal, loobin ng Panginoon ay magawa na po natin, matrabaho na po natin yung ating instrumentalist area at yung ating webcast area, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, at meron din na po tayong nalilikom na financial para po sa ating video cam, sapagkat para po yung coverage ng ating gawain ay maganda pong tingnan, sapagkat dahil po sa kalumaan na po ng ating video cam, mga minamahal, blurred na po yung ating pong coverage, yung caption po ng camera, kailangan na po natin itong palitan. Hindi nag-canvas po kami, worth of 100,000 ang isang set, at kahabagan ng mahal na Panginoon, may nalilikom na po tayong worth of 23,000 po para sa ating video cam. Malakas po na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Meron pong kapatiran na ginagamit, although na hindi po siya taga rito, imagine ha, hindi po siya taga rito, pero hinihipo po siya ng mahal na Panginoon, magbigay ng financial para po sa ating IT, mga minamahal, sa mga pangangailangan ng ating pong live streaming, mga minamahal. At kung kayo po ay hinihipo, pwede rin po kayong mag-pledge, mga minamahal, just in case na kayo po ay nagde-design na mag-pledge at magbigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Through pledges, pwede po ninyong ilagay sa sobre para po, mga minamahal, matiyak po natin kung para saan. Lagyan po ninyo ng address kung ito'y para sa ating video cam or para po, mga minamahal, sa additional financial para po sa mga minamahal renovation po ng ating mga minamahal webcast area at saka instrumentalist area para po may address. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. 36,470 po yung ating pong nalikom, mga minamahal, para po sa ating instrumentalist area at saka sa ating webcast area. Kapag dumating na po yung insaktong amount, mga minamahal, dahil 36, kulang pa po ito dahil mahal po ang materials ngayon, kaya nga po kailangan pa nating maglikom pa, mga minamahal, para maayos natin as soon as possible before dumating po yung ating church anniversary services, mga minamahal. This coming Wednesday, ibabalik po natin sa normal yung ating schedule, mga minamahal, alas 3 hanggang alas 7. Dahil sinubukan lang po natin yung alas 4 hanggang alas 8, gawa nga na pong gusto nating matingnan kung madadagdagan ba yung attendance, lalong-lalo na sa ating youth choir, dahil every Wednesday ang kumakanta lang sa balik po sa dating schedule, alas 3
hanggang alas 7. Isa pa pong mga minimal reason bakit namin kailangan ibalik ng alas 3 hanggang alas 7 dahil Wednesday wala na po tayong miracle hour. Hindi na po kami nakakapag-miracle hour at hinahanap po ng mga viewers, mga minamahal, yung miracle hour every Wednesday. Kaya nag-decide po kami na ibalik na lang sa dati. Kaya this coming week, yung ating Wednesday, mga minamahal, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And this coming Friday, overnight prayer po natin, minamahal. Dumalo po tayo sa ating overnight prayer. Yung overnight prayer, mga minamahal, that is equivalent of 3 days fasting. Yung anointing power na nakukuha natin kapag tayo po yung nagpa-fasting ng 3 days, ay mga minamahal, kahalintulad po yan ng anointing power na ating na-obtain once na tayo po ay dumalo ng ating overnight prayer. Marami pong ma-experience, dumadalo ng overnight prayer, pagkatapos pumupunta sa ospital, naglilihans, grabing anointing, gumagaling. Amen? Kahit po sa kanilang mga aso, sa kanilang mga baboy, sa kanilang hayop, tinatry po nila yung anointing mula sa overnight prayer. Pinapagaling ng mahal na Panginoon. May kapatiran nga po tayo, pundi na yung ilaw nila. Mga minamahal ha, pundi na yung ilaw. Galing sa overnight prayer, dumalo sa gawain. Pag uwi, mga minamahal, linihans yung punding ilaw, umilaw, mga minamahal. Ito pa po, tangke ng gas, mga minamahal, walang laman. Amen? Pag uwi niya ng bahay, mga minamahal, madaling araw, wala pong laman. Pag sindi niya, magluluto siya ng noodles, walang laman. Linihans niya, mga minamahal, ilang beses niyang sinindihan, kinalug-kalug pa niya, wala talagang laman. Pero nung linihans niya, mga minamahal, nagulat siya, mga minamahal. Biglang sumindi, mga minamahal. Amen? So grabing anointing once na mag-overnight prayer tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alas 10 ng umaga, alas 10 ng gabi ang ating start sa ating overnight prayer. Tayo po yung natatapos, mga minamahal. Alas 4 po ng madaling araw. Yung mga kapatid na dadalo, ihahatid po kayo sa downtown. Timing po na meron na pong sasakyan para makauwi na po kayo sa inyong mga sarili-sariling mga tahanan. Malaking pagpapala po ito sapagkat napakaraming outreach pa ngayon, mga minamahal, ang wala pa pong overnight prayer. Sabi pa nga po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Nilo, mabuti pa kayo na unahan nyo kami. Amen? Dahil sa Cebu, wala pa po silang overnight. Pero tayo dito, salamat sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng katapangan, kalakasan, para po makaminamahal maibalik yung ating overnight prayer. Every Sunday, ating general worship ay alas mga minamahal 10 ng umaga at tayo po'y natatapos alas 3 ng hapon, mga minamahal. At wala naman po tayong iba pang mga announcement. Tayo na lamang po, minamahal ko, ay tumayo at aking binibigay ang buong pagkakataon sa ating closing prayer. Beloved Brother Ricardo Arong, tayo po'y manalangin, mga minamahal, mag-ingat po sa pagsakay, sa pagtawid, sa pagmamaneho, lalong-lalo na po yung mga single na motor. Dahan-dahan lang po sa pagmamaneho, minamahal. Praise the Lord. Tayo po'y magpapasalamat. Mapagpalang ang Diyos ng maparihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa. So naparindalan Pastor Will Estrada Almeida. Kami po ang nagpupuri ng pasalamat sa hapong ito na matagumpay na panambahan namin. Maraming salamat sa hallelujah, banal presensya. Hallelujah, darama namin sa mga puso. Mula pa MC Joyful Song, Solemn Song, sa mga pagbibigay ng ikasampung bahagi at mga handog at mga testimonies. Higit sa lahat ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Pinakamamahal pa yun, hinihiling po namin sa aming pangsamantalang paghiwalay, ihatid mo kami na maluwalhas sa kanya-kanyang tahanan at sa araw ng gawain, ibalik mo rin kami sa lugar na ito at muli ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At sa una pa rin dalang Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, aming inaasahan ang iyong pagdating. Ito po kami samot dalangin sa pangalan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayo magkamayan, and we are dismissed in Jesus' name. God bless us all. Sa magpapalihans, mga minamahal, forward na lamang po.